Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na bayan sa labas ng Maynila kung saan nakatayo ang malapalasyong tahanan ng pamilyang Real. Sa gitna ng malawak na lupain, nakatindig ang isang napakalaking mansyon, bahay ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa, si Don Crispin Real. Nakatira siya roon kasama ang kanyang kaisa-isang anak na babae na si Miranda Real. Wala na ang ina ni Miranda. Namayapa ito noong kabataan pa ni Miranda dahil sa malubhang karamdaman. Mula noon, mag-isa nang itinataguyod ni Don Crispin ang kanyang anak at dala na rin ng kanyang labis na kayamanan, nagawa niyang ibigay ang halos lahat ng material na pangangailangan at luho ni Miranda. Lumaki si Miranda na may karingalan, may magarbong edukasyon sa mga pinakamahusay na pribadong paaralan, sinanay sa iba't ibang talento, piano, ballet, arnis, pati na rin ang paghahawak ng ilang aspeto ng negosyo ng kanyang ama. Sa paningin ng marami, napakaswerte ni Miranda. Maganda, matalino, at tagapagmana ng isang bilyonaryong may-ari ng iba't ibang korporasyon na sumasaklaw sa konstruksyon, real estate, mga hotel, at kahit mga resort sa iba't ibang parte ng bansa. Subalit sa kabila nito, labis na kontrolado ng ama ang bawat galaw niya. Hindi man lantaran ang pagdidikta ni Don Crispin sa kanyang anak. Dama ni Miranda ang patuloy na presyur na manatili sa taas, maging huwaran, at higit sa lahat ay magbigay ng tagapagmana sa lahi ng mga Real. Isang bagay na lalong dinidiin ng kanyang ama habang siya'y tumatanda. Hindi magkasundo ang mag-ama sa maraming bagay, ngunit sadyang masunurin at mapagmahal si Miranda. Malalim ang utang na loob niya sa pag-aalaga ng ama. Kahit pa kadalasan, ay nabubugnot siya sa labis nitong pagiging dominante. May takot na sumuway si Miranda dahil na rin sa panganib na mawala ang suporta ng ama, lalo na't siya'y nakadepende pa rin sa mga negosyo nito. Ngunit hindi niya rin maiwasang maghanap ng kalayaan. Sa loob-loob ni Miranda, nais niyang tumakas sa anino ng kanyang ama at mamuhay ng mag-isa. Hindi ito ganoon kadali dahil lubha siyang napaparangalan at bantay sarado ng lahat ng tauhan ni Don Crispin. Ang buhay ni Don Crispin ay tunay na nakatali sa pagnenegosyo at pagsisiguro ng kapangyarihan at impluensya. Sa kanyang kabataan, hindi siya talaga galing sa mayamang pamilya. Nagsimula siya bilang isang ambisyosong empleyado sa isang kumpanya ng konstruksyon. Mabilis siyang natuto at nakilala sa larangan ng real estate development. Nakapag-ipon siya ng malaki dahil sa pagiging masinop at matalino sa pera. Sa lalong madaling panahon, nagtayo siya ng sarili niyang firm. Gamit ang koneksyon at ang malawak niyang kaalaman sa merkado, kumita ng kumita si Crispin at lumawak ng lumawak ang kanyang negosyo. Hanggang sa umabot siya sa puntong hindi na mabilang ang kanyang mga ari-arian. Ngunit sa likod ng karangyaan na ito, may malaki rin siyang takot. Ang tumanda nang walang kasiguruhan kung sino ang magpapatuloy ng kanyang pangalan at lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, tila nawalan na siya ng interes na humanap pa ng bagong pag-ibig. Inilaan na lamang niya ang natitira niyang emosyon para sa anak. Subalit habang lumilipas ang mga taon, tumitindi ang pagnanasa ni Don Crispin na magkaroon ng apo at masiguro na may magmamana ng kanyang imperyo. Ang inaasahan niyang papakasalan ni Miranda ay isang lalaking kapantay ng katayuan nila. Isang taong may pinag-aralan, mayaman din, at may magandang reputasyon. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hindi ito mabilis na naganap. Hindi nakapokus si Miranda sa pag-ibig o pakikipagrelasyon. Mas nais niyang magkaroon ng isang simpleng pamumuhay na may sariling karera, bagay na hindi eksaktong akma sa nakikitang plano ng kanyang ama para sa kanya. Habang lumalaki si Miranda, hindi pa rin siya gaanong lumalabas sa sosyedad, maliban na lang kung may mga piling sosyalan na kasama ang kanyang ama. Mulit-muli siyang ipinapakilala sa mga anak ng mga kaibigan at kasosyo ni Don Crispin. Lumabas man siya kasama ang mga kaedad, kadalasan ay may bantay na tauhan. Hindi ito nakatulong para magkaroon siya ng normal na karanasan sa pag-ibig. Maraming nagtangkang manligaw sa kanya, ngunit ramdam ni Miranda na mas gusto lang ng mga ito na makuha ang atensyon ng kanyang ama, ang malaking impluensya at pangalan ni Don Crispin Real. Isa pa,
Kinukutuban siyang ginagamit lamang siya ng mga kalalakihang ito para makakuha ng pabor sa negosyo. Dahil dito, lalo siyang umatras sa mundo ng pakikipagrelasyon. Nang tumuntong siya ng 25, ang pressure ay parang isang malaking bagyong kumakatok sa pinto. Hindi na halos mapakali ang ama niyang si Don Crispin. Sa tuwing kakain sila ng hapunan, paulit-ulit na pinapaalala nito na malaki na ang responsibilidad ni Miranda na magkaroon ng sariling pamilya. At lagi nitong idinadahilan ang katandaan. Gusto nitong maranasan ang maging lolo bago man lang siya bawian ng buhay. Mayroon si Don Crispin na ilang issue sa kalusugan na lihim niyang inaalala. Hypertension, sakit sa puso, at iba pang kondisyon na dulot na rin ng stress at katandaan. Ngunit hindi iyon nalalaman ni Miranda ng detalyado. Kahit nakikita niya ang ama na nagmimintis minsan sa pag-inom ng gamot, hindi niya akalaing malala na rin ang kalagayan nito. Sa kabilang banda, may isang tauhan si Don Crispin na sadyang pinagkakatiwalaan niya sa palengke na pag-aari ng pamilya Real. Ang pangalang ito ay matagal nang umiikot sa mga trabahador sa palengke, si Lorenzo Enzo Marasigan. 28 taong gulang, matipuno, kayumanggi, at isa sa pinakamasipag na kargador sa malaking palengkeng pag-aari ni Don Crispin sa lungsod. Hindi marangya ang buhay ni Enzo. Lumaking hirap, nawalan ng ama sa murang edad, at itinaguyod ang sarili kasama ang inang walang permanenteng trabaho. Dahil sa pangangailangan, maaga siyang natuto magbanat ng buto. Kahit hindi mataas ang natapos niya sa formal na eskwelahan, hinangaan siya ng mga kapwa kargador at ibang nagtitinda sa palengke dahil sa kanyang likas na kakayahan sa pakikipagkapwa. Magalang, matulungin, at higit sa lahat ay may dangal sa trabaho. Minsan nang nagawi doon si Don Crispin upang tingnan ang kalagayan ng kanyang negosyo. Nakita niya si Enzo at napansin niya ang disiplina at sigla ng binata. May kislap sa mata ni Don Crispin nang matuklasan niya na bukod sa pisikal na lakas, halatang matalino rin si Enzo. Marahil dahil na rin sa pagsisikap at pagsasaliksik ng binata. Nababalitaan ni Don Crispin na madalas daw makita si Enzo sa mga lumang aklatan, may binabasa, at tila pilit na binubuklat ang mga bagay tungkol sa paghahanap buhay at pagnenegosyo sa maliit na paraan. Nasabi tuloy ni Don Crispin sa isa sa kanyang mga tauhan, matipuno itong batang ito at halata namang masipag. Naaalala ko ang sarili ko noong nagsisimula pa lamang sa konstruksyon. Noong una, wala naman talagang plano si Don Crispin na gamitin si Enzo para sa anumang kakaibang pakay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo't nakikita niyang hindi nagkaka-boyfriend si Miranda o hindi man lang nagkaka-interes sa sino mang ipareha niya, nagsimula siyang mag-isip ng kasuklam-suklam na paraan. Kailangan niya ng apong tagapagmana at maaaring magawa iyon nang hindi kailangan ng kasal. Ang kailangan lamang ay maipagbuntis ng anak niya ang isang malusog na supling. Kung hindi niya mahanapan ng matinong lalaking nababagay o kahit pumayag na pumasok sa kasal ang kanyang anak, baka mas mabuti pang kumuha ng isang angkop na tao upang dalhin ang lahi ng mga Real. Isang desperado at makasariling plano. Isang gabi, habang nag-iisip si Don Crispin sa kanyang silid, tumibok ang kanyang puso ng mabilis. Sumasakit ang kanyang dibdib, tila sinasakal siya ng konsyensya sa binabalak. Pero nanaig ang paniwala niyang ito ang tama para sa pamilya. O mas makatotohanang sabihing ito ang makapagpapahaba sa pamana ng pangalan ko. May pumasok na ideya sa kanyang isip. Bakit hindi ang binatang nakilala niya, si Enzo? Naisip niya, kung magbabayad siya ng malaki kay Enzo, baka pumayag ito. At maaaring gawin itong lihim, kung saan hindi malalaman ni Miranda na binayaran ang lalaking magpapaanak sa kanya. Sa isip ni Don Crispin, malusog si Enzo, bata, at mukhang wala pang asawa. Tiyak na makakabuo sila ni Miranda ng malusog na sanggol. At higit pa roon, kung mangyayari man iyon, magkakaroon si Don Crispin ng nararapat na apo, dugong Real na magmamana ng lahat. Samantala, walang kamalay-malay si Miranda.
Patuloy lang siya sa kanyang pansamantalang paglilibang, naglalaro ng piano, tumutulong sa ilang charity work, at paminsan-minsan ay gumagawa ng maliliit na proyekto sa kumpanya ng kanyang ama para masabing may hands-on experience siya. Hindi niya akalaing may malalim na plano na ang kanyang ama. Gayunman, nakakapagtaka para kay Miranda ang biglang pagdadalas ng paglabas ni Don Crispin patungo sa palengke na pag-aari nito. Karaniwan, dumadalaw lang ang ama niya roon minsan sa isang buwan para tingnan ang mga benta at collection. Ngunit ngayon, halos kada linggo ay naroon ito at lagi pa nga raw hinahanap ang isang kargador na nagngangalang Enzo. Si Enzo naman ay naguguluhan kung bakit sa biglaang pagkakataon, ginugusto siyang makausap ni Don Crispin sa isang pribadong opisina sa palengke. Doon siya ay pinupuri, pinapaalalahanan na magpatuloy sa sipag, at kung minsay diretsong tinatanong tungkol sa personal niyang buhay, kung may asawa na ba, kasintahan, anong pangarap niya sa buhay, ATBP. Sa una ay inakala ni Enzo na baka nais lang ng matandang bilyonaryo na isponsor ang kanyang pag-aaral o baka ito'y nagbibigay lang ng atensyon bilang isang employer na may natatanaw na potensyal sa kanya. Pero unti-unting napapansin ni Enzo na masyadong personal na ang mga tanong ni Don Crispin, lalo na ang tungkol sa kanyang kalusugan, dating kasintahan, at kung gusto ba niyang magkaroon ng pamilya. Isang hapon, matapos ang lahat ng trabaho, hinarang siya ng sekretarya ni Don Crispin at sinabihan na sundan raw niya si Don Crispin sa isang pribadong restaurant sa may di kalayuan sa palengke. Sumama naman si Enzo, bagaman kinakabahan, dahil hindi niya magawang tanggihan ang may-ari ng palengkeng pinagtatrabahuhan niya. Pagdating niya sa restaurant, nakaupo na roon si Don Crispin na tila inis dahil sa kaunting pagka-late ng binata. Ngunit mabilis ding lumuwag ang ekspresyon ng matanda. "Tuloy ka, Lorenzo. Gusto kitang mas makilala," ani Don Crispin na may kasamang matipid ng ngiti. Umupo si Enzo at tahimik na nakinig habang nagkukwento si Don Crispin tungkol sa kanyang buhay. Kung paano siya naging bilyonaryo, paano niya nabili ang palengke, paano niya pinagkakatiwalaan ang mga masisipag na katulad ni Enzo. Sa kaloob-looban ng binata, may paghanga. Nakita niya kung gaano kakapal at kaorganisa ang mga dokumento at papeles na dala ni Don Crispin sa isang leather bag. Mukhang talagang bihasang negosyante. Hindi nagtagal, dumiretso si Don Crispin sa isang nakakagulat na proposisyon, bagamat hindi palantaran. "Marahil ay nababalitaan mo kung sino ako at kung ano ang mga pag-aari ko. Ngayon, Lorenzo, kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataon para tumaas ang estado mo sa buhay, kakagatin mo ba iyon?" Hindi agad nakapagsalita si Enzo. Tiningnan niya si Don Crispin sa mata, bahagyang kumunot ang noo. "Opo, pero depende po sa kung anong klaseng pagkakataon ang iniaalok ninyo. May hangganan po ang kaya kong gawin at may prinsipyo rin po akong pinanghahawakan." Napangiti ng matalim si Don Crispin. "Prinsipyo? Mabuting salita iyan. Kakaunti lang ang may ganyang postura ngayon. Pero kung ito'y pagkakataong makapagbibigay sa iyo ng komportableng buhay, halimbawa, magbibigay ako ng lump sum na pera, sapat upang makapagsimula ka ng negosyo o ano paman na minimithi mo, basta't gagampanan mo lamang ang isang napakasimpleng kondisyon?" Tumaas ang kilay ni Enzo. "Ano po iyon?" Hindi palantad ang pagpapabuntis na balak ni Don Crispin. Alam niyang hindi ito maaaring basta ibulalas, baka matawa o mag-back out ng tuluyan si Enzo. Sinabi na lang niya, "May ipagagawa ako sa iyo, ngunit hindi pa ngayon. Papaliwanagan kita sa tamang panahon. Para mas maging malinaw, ibig kong magkaroon tayo ng kasunduan. Kaya kung sakaling mahanda ka na, ipapaalam ko sa iyo ang buong detalye." Bagamat litong-lito, wala pang lakas ng loob na magtanong si Enzo. Kakaiba ang aura ni Don Crispin. May awtoridad na parang nakakapangilabot, na parang hindi mo nais sumalungat. Natapos ang gabi sa nabiting usapan. Umuwi si Enzo na puno ng tanong sa isip. Ano kaya ang binabalak ng matandang bilyonaryo? At bakit sa dinami-dami ng kanyang tauhan, siya ang napiling kausapin ng ganoon kapribado?
Dumaan ang ilang linggo at nagpatuloy ang buhay ni Enzo bilang kargador. Subalit dumami ng dumami ang espesyal na atas sa kanya. Minsan ay ipapatawag siya ng sekretarya ni Don Crispin para lamang utusang mag-escort ng ilang bisita o kaya ay may papadala sa kanya para ipahahatid sa ibang opisina. Nakilala na rin siya ng ilang tauhan ni Don Crispin at medyo napapataas ang kilay ng iba. Bakit nga kaya espesyal itong si Enzo? Maging si Enzo ay hindi alam ang tamang sagot, lalo pat hindi naman siya nagsusuhol o may ginawang kakaiba. Basta lagi lang siyang sumasagot ng maayos kay Don Crispin at sinusunod ang anumang iniuutos. Sa kabilang panig naman, si Miranda ay hindi lubusang masaya sa buhay. Batid niyang mahal siya ng ama at handa itong ibigay ang lahat ng material na bagay. Ngunit pakiramdam niya ay kulang. Anumang gawin niya, lagi siyang nakadepende. Maging sa negosyo, kayang-kayang pumalit ng ama niya ng ibang tao para magpatakbo ng anumang proyekto. Kumbaga, pakitang tao lang ang parte ni Miranda. Wala siyang kalayaan pumunta kung saan niya gusto o makipagmabutihan sa sinumang tao dahil laging nakamasid ang mata ni Don Crispin at mga tauhan nito. Kaya hindi maiwasang makadama si Miranda ng lungkot at pagkabagot. Sa kanyang edad na 25, hindi pa siya nakakaranas ng seryosong romansa. Isang araw, nagpa siya siyang lumabas ng palihim. Hindi na ito ang una niyang pagtakas, ngunit kadalasan ay nauuwi sa wala. Gusto lang niyang maglibot sa lungsod ng walang kasama. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong pants, nakatakip ang ulo ng hood, nagmukha siyang karaniwang dalaga. Nagtungo siya sa isang busy na palengke, ni hindi niya alam na iyon ang mismong palengkeng pag-aari ng pamilya nila. Ninais lang niyang makipagsalamuha sa karaniwang tao, bumili ng prutas at gulay, nang walang personal shopper o bodyguard. Habang namimili siya sa isang tindahan ng gulay, napansin niyang magulo ang isang bahagi ng palengke. May binubuhat na mabibigat na kahon ng isda, mukhang may nagtatalong kargador, at tinderang hindi nabayaran ng wasto. Nagkataon, nandoon si Enzo na umaawat sa gulo. Sa di maipaliwanag na dahilan, nakadama si Miranda ng tuwa sa katatagan at calm presence ni Enzo. Teka, sino itong lalaking ito? Bulong niya sa sarili. Mapapansin ang matipunong katawan ni Enzo, pawisan dahil kakabuhat lamang ng mabibigat na kahon, subalit may aura siya ng kabaitan at pagiging responsable. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang pag-uusisa si Miranda. Hindi tulad ng mga nakilala niyang binata sa mga piging, mukhang totoo at walang pretensyon itong si Enzo. Nang maayos na ang gulo, napansin ni Enzo si Miranda na nakatunghay sa kanya. Hindi niya kilala ang dalaga. Nakangiti lang ito ng bahagya. Nahiya tuloy si Enzo. Hindi siya sanay na pinagmamasdan ng isang magandang babae habang pawisan at amoy isda pa siya. Dinaluhan niya ang dalaga at tinanong, "Miss, ayos ka lang ba? Pasensya na kung nagkagulo rito. Medyo mainit lang ang ulo ng mga tao kanina." Ngumiti si Miranda, sabay iling. "Ayos lang naman ako. Ikaw, okay ka lang ba? Ang bigat ng mga binubuhat mo. Hindi ba mahirap yan?" Sa tanang buhay ni Miranda, hindi pa siya direktang nakipag-usap sa isang kargador. Pero pakiramdam niya, normal ang pag-uusap na ito at nakakagaan sa loob. Hindi alam ni Miranda na ito rin palang lalaking humarap sa kanyang ama. Lalong hindi niya alam na ito'y binabalak bayaran ng kanyang ama upang siya'y buntisin. Nagpatuloy ang usapan nila ng sandali. Walang formal na pagpapakilala, walang ligawan, simpleng kumustahan lamang. Si Enzo, bagamat medyo takang-taka kung bakit kasing kinis at kasing ganda ng dalagang ito ay nagawi sa palengke, ay hindi rin makapagpigil magpakita ng kabaitan. Kung may kailangan kang tulong o gustong bilhin, pwede kitang samahan. Medyo kilala ko na ang mga tindahan dito. Napangiti si Miranda, bagaman bahagi pa rin ng isip niya ay nag-iingat. Baka may nakakakilala sa kanya. "Salamat. Sige, baka naman pwede mo akong tulungan pumili ng sariwang prutas. Gusto ko sanang mangga." Sumama si Enzo at sabay silang pumunta sa pwesto ng prutas. Hindi nagtagal, napansin ni Enzo ang magandang tindig ng dalaga
parang may aninong pagsasanay sa postura, at ang hindi pangkaraniwang lambot ng mga kamay nito nang masagi niya. Malayo ito sa karaniwang kababaihan sa palengke. Baka naman galing ito sa kabilang bayan, naisip niya. Dahil bagamat simple ang kasuotan, may kakaiba itong karisma at hitsura na nagtatangi sa mga nakakahalubilo ni Enzo araw-araw. Sa kabilang banda, si Miranda naman, dahil bago lang nakatakas sa mansyon, ay ramdam ang kakaibang saya na makausap ang isang normal na tao. Isang binatang hindi barbero, hindi mayaman, hindi politiko. Ang pinaka nakaakit sa kanya ay ang sinserong kilos at pananalita ni Enzo. Matapos ang ilang sandali ng pakikipagkwentuhan, nagpaalam si Miranda na kailangan na niyang umalis. May tinawag siyang taxi. Bago siya tuluyang sumakay, sinabi niya kay Enzo, "Salamat ulit ah. Ako nga pala si Myra." Hindi niya ginamit ang tunay niyang pangalan, marahil dahil sa takot na makilala agad. Napangiti si Enzo. "Walang anuman, Miss Myra. Kung babalik ka rito, hanapin mo lang ako sa may pwesto ng mga kahon sa dulo ng palengke o magtanong ka ng pangalan ko. Enzo ang palayaw ko. Enzo Marasigan." Umalis si Miranda na may kislap sa mga mata. Hindi niya akalaing ganito kasarap ang pakikipag-usap sa isang taong walang intensyon, kundi tumulong lamang. Samantalang si Enzo na may nagtaka kung sino si Myra. May hinala siyang hindi ito ordinaryong dalaga. Subalit hindi naman siya detective, kaya minabuti niyang isang tabi na lang ang hinala. Makalipas ang ilang araw, nagpasiya muling pumunta ni Miranda sa palengke sa parehong kasuotan. Desente at simple lang, suot ang hood. Hinanap niya si Enzo at natagpuan niya itong buhat-buhat na naman ang mabigat na kahon ng mga gulay. Pinanood niya saglit bago lumapit. Nginitian naman siya ni Enzo. "Oh Myra, bumalik ka." Muli ay tinulungan siya ni Enzo sa pamimili at naging mas komportable silang magkwentuhan sa iba't ibang bagay. Doon napansin ni Miranda na matalino si Enzo kahit hindi nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan. Marami itong alam tungkol sa mga pang-araw-araw na sitwasyon, tungkol sa ekonomiya ng palengke, kung paano umaandar ang supply at demand, at kung paano nagtutulungan ang mga maliit na negosyante. Lihim na humanga si Miranda. Kaya niya sigurong magtagumpay kung may pagkakataon siyang magtayo ng negosyo. Anya sa isip. Tila nagsisimula na silang maging magkaibigan. Subalit hindi ito tumagal nang hindi nabatid ni Don Crispin. Isang araw, may nakapagsumbong sa kanya na madalas makita si Miranda, nakasuot ng hood, na pabalik-balik sa palengke. Sinundan iyon ng bodyguard at natuklasan nilang nakikipagkita ito kay Enzo. Gimbal na gimbal si Don Crispin sa una. Paanong nalusutan ako ng anak ko? At bakit si Enzo ang napili niyang kausapin? Ngunit sa halip na magalit, may dumaloy na kakaibang tuwa sa isipan ni Don Crispin. Kung magkaka-interes si Miranda kay Enzo, hindi ba't mas mapapadali pa ang plano ko? Bagamat alam niyang mapanganib ito dahil baka maging mas komplikado kapag masangkot ang emosyon, ngunit para kay Don Crispin, napakainam na senyales na magugustuhan ni Miranda ang lalaking nais niyang gamitin para magkaroon ng apo. Sa puntong ito, nagdesisyon si Don Crispin na ipatawag si Enzo sa mas pribadong lugar upang diretsong ilatag ang kanyang tunay na alok. Isang gabi, nagpahatid si Enzo sa mansyon. Bagamat nakapagtataka, pumayag siyang dumating dahil may utos ang boss. Pagdating doon, pinapasok siya sa isang maluwag na silid-aklatan kung saan naghihintay si Don Crispin. "Umupo ka, Lorenzo," sambit ni Don Crispin na nooy may hawak na basong may mamahaling alak. "Gusto kong maging prangka na sa'yo. Alam kong nakikita kayo ng anak ko, si Miranda." Nagitla si Enzo dahil hindi niya alam na si Myra ay si Miranda pala. Lalo pa siyang namutla nang marinig ang pangalan ng anak ni Don Crispin. "Anak po, siya." Hindi pa maiproseso ni Enzo ang nadiskubre. Ibig sabihin, ang dalagang tinutulungan niya ay isa palang tagapagmana ng napakalaking negosyo at anak ng kanyang mismong boss. Biglang humambalang ang guilt at kaba. Patay, baka pinagtitripan lang ako nito o baka parurusahan ako. Ngunit iba ang tono ni Don Crispin.
Hindi ako galit na nakikipagkita ka sa anak ko. Sa katunayan, gusto ko pa nga. Ang totoo, matagal na kitang pinag-aaralan. May potential ka, Lorenzo, at alam kong nakukulangan ka sa buhay mo ngayon. Gusto kong bigyan ka ng malaking oportunidad. Nanatiling tikom ang bibig ni Enzo. Nakikinig siya, ngunit mababakas sa kanyang mukha ang pagkalito. Sige, diretsuhin na kita, wika ni Don Crispin. Gusto kong mabuntis ang anak ko. Nang sa gayon ay magkaroon ako ng apo. Sa tingin ko'y wala ng panahon para ipaghintay siya ng kasal. Ang tigas pa ng ulo niya. Ayaw makipagsosyalan sa mga lalaking gusto kong ipares sa kanya. Pero sa'yo, nahuli ko siyang kusang lumalapit. Maaaring ito na ang pinakamadaling paraan. Tila tumigil ang mundo ni Enzo. Hindi niya alam kung paano tutugon. Nanuyo ang lalamunan niya at napalunok ng malalim. Pero, Don Crispin, parang napakali. Itigil mo yan, putol ni Don Crispin. Siguro'y nagugulat ka, natural lang. Pero isipin mo, bibigyan kita ng malaking halaga. Sapat para makabili ka ng bahay, magtayo ng negosyo, suportahan mo ang ina mo at lahat ng gusto mo sa buhay. Anong kapalit? Buntisin mo si Miranda, gawin mo siyang mahalin ka kung kinakailangan. Gusto ko lang masigurong may maiiwang tagapagmana. Kapag nabuntis na siya, mapuposisyon ka pa nga sa isa sa mga kumpanya ko kung gugustuhin mo. Maaari tayong magpalabas ng kwento na nagustuhan ko ang relasyon ninyo at tinanggap kitang manugang. At kung sakali namang ayaw mong makisama sa kanya pagkatapos, bahala ka. Basta bigyan mo ako ng apo. Halos mabasag ang lahat ng paniniwala at moralidad ni Enzo. Napukaw din ang konsensya niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi naman siya masamang tao. Pero ang laki ng alok at napakalaking tulong noon sa pamilya niya. Sa halos buong buhay ni Enzo, nagnanais siyang makaahon sa hirap. Ito na yata ang pinakamadaling paraan. Subalit labag ito sa prinsipyo niyang ayaw gumamit ng tao. Ano pong gagawin ko kung ayaw ni Miranda sa akin? Hindi rin naman ako edukado. Hindi ako galing sa mayaman. Nagkatawang-tawa si Don Crispin. Hindi mo ba napapansin? Gusto kang kausapin ni Miranda. Tumatakas siya mula sa mansyon para puntahan ka sa palengke. Bakit? Dahil gusto ka niya, Lorenzo. Magugustuhan ka niya lalo kapag nakita niya kung anong kaya mong gawin at paano mo siya papangitiin. At tungkol naman sa edukasyon at estado, hindi iyan mahalaga sa kanya. At lalo nang hindi iyan mahalaga sa akin, basta makabuo lang kayo ng bata. Namumuo ang malamig na pawis sa noo ni Enzo. Wala siyang nasabi. Alam niyang immoral ito, ngunit lalo siyang nabibitag sa ideya ng isang bagong buhay na hindi siya pinahihirapan ng kahirapan. At naalala niya ang ina niyang may dinaramdam na sakit sa puso. Kailangan ko ito, bulong niya sa sarili. Pero sa kabila ng lahat, ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib. Ngayon, Lorenzo, dagdag ni Don Crispin, may usapan tayo. Huwag mong sasabihin kay Miranda na may ganitong kasunduan. Hindi ko nais na malaman niyang binayaran kita. Gusto kong maniwala siya na totoo kang nagkagusto sa kanya upang walang sagabal sa plano. Sumagot si Enzo, bagamat hindi pa tiyak kung lahat ay kaya niyang tuparin. Oo po, naiintindihan ko. Pero, kailan po ninyo ibibigay sa akin ang bayad? Ngumisi si Don Crispin. Aba, syempre kailangan munang makita kong buntis na si Miranda bago ko ibuhos ang malaking parte ng pera. Magbibigay lang muna ako ng initial payment para sa pangangailangan mo. At kung maging matagumpay kang gawin ang papel mo, asahan mo ang iba pa. Hindi na makaimik si Enzo. Para siyang may sariling kontrata sa demonyo. May parte ng isipan niyang umiiyak sa ideya na ginagamit niya ang damdamin ng isang babae. Pero nandyan ang nakakasilaw na kasiguraduhan ng pera at yaman. At hindi maikakaila na nabighani rin siya kay Miranda. Totoo ang pag-usbong ng nararamdaman niyang paghanga. Pero ngayon, may bahid na ito ng kasinungalingan at kasunduan. Bago pa man makaalis si Enzo sa mansyon, iniabot ni Don Crispin ang isang sobre na naglalaman ng malaking halaga. Ito pa unang bayad. Gamitin mo para bumili ng mas desenteng damit, ipang-ayos mo ng sarili mo, o kahit anong gusto mong gawin. Basta tandaan mo ang pakay.
At huwag na huwag mong ipagtatapat sa anak ko ang kasunduan natin. Walang nagawa si Enzo kundi tanggapin iyon at umalis na lang. Pagdating sa barong-barong na tinutuluyan niyang inuupahan, binuksan niya ang sobre. Diyos ko! Napamura siya sa laki ng pera. Hinding-hindi niya kikitain iyon nang kahit ilang taon siyang magtrabaho sa palengke. Iniisip niya kung anong dapat niyang gawin. Kung gagamitin ko ito para mabigyan ng magandang ospital si inay, mabuti iyon. Pero napakalaking kasalanan naman kay Miranda. Walang kamalay-malay si Miranda sa namamagitan. Nagpatuloy siya sa palihim na pagdalaw kay Enzo sa palengke. Sabay naman nito, naging malapit sila. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Hanggang sa isang araw, nilakasan ni Enzo ang loob na imbitahan si Miranda na kumain sa isang maliit na karinderya. Kahit simple lamang ang pagkain, masayang naghapunan ang dalawa. Doon unti-unting naramdaman ni Miranda na masarap palang kausap si Enzo. Hindi siya tumitingin sa pera, hindi ipinagyayabang ang anumang bag, hindi rin nagtatanong kung ano ang koneksyon nito. Natural lang siya. Sa gabing iyon, nahuli ni Miranda ang sarili niyang nakatitig kay Enzo, nakikinig sa mga kwento niya tungkol sa pamilya, sa pangarap, at sa paghihirap na kanyang pinagdaraanan. May biglang pumasok na init sa dibdib ni Miranda. Pakiramdam niya, mauunawaan siya ni Enzo kung sakaling mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Naputol lamang ang mahimbing na usapan nang mag-text si Don Crispin sa cellphone ni Miranda, nangungumusta kung nasaan na siya. Nagulat si Miranda sa oras, malalim na pala ang gabi. Nagpaalam siyang uuwi na, tumawag ng taxi. Salamat Enzo, sana magkita ulit tayo. Napakasarap mong kausap, sabi niya bago tuluyang sumakay. Hindi alam ni Miranda na sinusubaybayan pala ni Don Crispin ang kanyang cellphone, kaya't alam nitong galing siya sa palengke at kausap na naman si Enzo. Nang sumunod na mga araw, muling tinawag ni Don Crispin si Enzo. This time hindi sa mansyon, kundi sa isang mamahaling coffee shop. Doon ay ibinalita ni Don Crispin na masaya siya sa nakikita niyang paglapit ni Miranda kay Enzo. Nakita ko yung mga text ninyo, pag-amin ng matanda. Mukhang natutuwa siya sa iyo. Ipagpatuloy mo lang yan. Mas magiging madali ang plano. Hindi na lang umimik si Enzo. Kung noon ay may guilt na siyang nararamdaman, ngayon ay lalo pa itong tumindi. Pero pakiramdam niya ay wala na siyang atrasan. Kailangan niyang ituloy dahil natanggap na niya ang pera, na ipambayad na niya ang ilan sa utang nila at sa pagpapagamot ng ina. Tumagal pa ang ilang buwan, mas lumalim ang ugnayan ni Miranda at Enzo. Pero sa pilitan at patago pa rin, sapagkat alam ni Miranda na magagalit ang kanyang ama pag nalaman nito, o iyon ang akala niya. Hindi niya alam na si Don Crispin pa mismo ang nagbubuyo kay Enzo. Sadyang lumalabas si Miranda ng palihim, nakikipagkita kay Enzo sa mga lugar na simple, minsan naglalakad-lakad lang sila sa liwasan, kumakain sa mga mumurahing kainan. Pakiramdam ni Miranda, doon niya nararanasan ang kalayaang hinahanap. Nasubukan niyang magpakatotoo. Hindi siya takot magpakita na hindi siya nakaayos, hindi naka-makeup ng husto. At sa paningin naman ni Enzo, lalong humuhulog ang loob niya kay Miranda. Di na ito simpleng pagsunod sa kasunduan. Habang nakikilala niya ng lubos ang dalaga, hindi niya maiwasang mahalin ng totoo. Maganda, mabait, at nakakabighani ang kaluluwa ni Miranda. Ang isa pang hindi inaasahan ni Enzo ay kung paano siya napapalapit din sa worldview ni Miranda, na taliwas sa inaakala niyang iisang mundo lang ang kilala nito. Napakaposible bang maging simple ang buhay niyong mga mayayaman? Minsang itinanong ni Enzo. Sumagot si Miranda. Alam mo, hindi ko nga nararanasan ang simpleng buhay, kaya masaya ako sa tuwing nakakasama kita. Parang, ito yung normal na pangarap ko. Ang pag-iibigan ay sadyang matapang at walang pinipiling estado. Lumipas pa ang ilang linggo, inamin na ni Miranda kay Enzo ang totoo niyang pangalan. Halos malaglag si Enzo sa upuan nang marinig ang Miranda Real dahil alam niya ang bigat ng apelyidong iyon at alam niyang anak ito ni Don Crispin. Subalit kailangan niyang umarte na nabigla. Huwag kang magalit kung nagsinungaling ako noong una.
Hindi ko naman kasi alam kung mapagkakatiwalaan kita. Paliwanag ni Miranda. Pero sana, tanggapin mo pa rin ako. Tumango si Enzo. Mas lalong nakakahanga. Alam mo Miranda, hindi ako perpekto. Marami akong kulang sa buhay. Pero kung papayag ka na maging bahagi ng mundo ko, sisikapin kong maging karapat-dapat sa'yo. Sa sandaling iyon, isang di inaasahang yakap ang iginawad ni Miranda kay Enzo. Marahil dala ng emosyon, ng matinding paghahanap niya ng totoong pag-ibig at pag-unawa. Si Enzo na may naramdaman ang init ng katawan ni Miranda at sabi niya sa sarili, Diyos ko, hindi na ito simpleng kasunduan. Nagmamahal na ako sa kanya. Sa kabila nito, wala silang kapwa alam na si Don Crispin ay abala sa paglulubid ng buhangin, pinepuwersa ang mga sitwasyon upang mas mapalapit sila. Minsan ay sinasadya niyang ipatawag si Enzo sa opisina, pinabibigyan ng maliit na regalo, at sinasabihan, ibigay mo kay Miranda, kunwari galing sa iyo. Noong una, napilitan lang si Enzo. Pero nang lumaon, talagang pinagbuhusan na niya ng puso at pagmamahal ang ginagawa. May ilang beses din na pinadalhan niya si Miranda ng mga simpleng token, tulad ng bulaklak o munting sulat, na personal niyang sinulat. Hindi ito iniutos ng matanda. Ginawa niya iyon dahil gusto niya. Lingid kay Miranda, sumasakit na ang kalusugan ng ama. May mga pagkakataon na nasa ospital si Don Crispin dahil sa alta presyon o komplikasyon sa puso. Pero mahusay siyang magtago nito kay Miranda dahil ayaw niyang mag-alala ang anak. At higit sa lahat, ayaw niyang tumigil si Miranda sa paglalaro sa plano niya. Kapag nalaman ni Miranda na may sakit ako, baka lalo siyang tumutok sa akin at mapabayaan ang paglalapit nila ni Enzo, anya. Pero lalong lumala ang kondisyon ni Don Crispin. Kahit na may regular check-up, hindi mapigilan ang pagbagsak ng resistensya dahil sa edad at stress. Matapos ang halos 6 na buwang paglabas-masok ni Miranda at Enzo, dumating sa punto na pumayag si Miranda na sumama kay Enzo sa isang maikling bakasyon sa Tagaytay. Doon, nirentahan ni Enzo ang isang maliit na silid sa isang mura, ngunit maaliwalas na lodge. Sinuwerte silang nakakuha ng diskwento dahil kakilala ni Enzo ang may-ari. Para kay Miranda, iyon na ang pinakamasayang 48 oras ng buhay niya. Malayo sa mansyon, malayo sa mga tagasilbi at driver. Sila lang dalawa, naglalakad-lakad sa malamig na hangin, kumakain ng bulalo sa tabi ng kalsada, at nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Sa kalagitnaan ng gabi, sa ilalim ng ilaw ng buwan, naramdaman nilang mas lumalim ang kanilang damdamin. Sa unang pagkakataon, hinalikan ni Enzo si Miranda at tinugon ito ng dalaga. Walang pressure, walang sinumang nagtutulak. Genuine ang mga oras na iyon. Puro pag-ibig ang nanaig. At doon din naganap ang una nilang pagsasalo bilang magkasintahan. Walang luho, walang karangyaan, isang payak na silid, may malamig na hangin, ngunit nagbabaga ang init ng pag-ibig sa pagitan nila. Hindi ito nakaplano ng eksakto, walang estratehiyang dikta mula kay Don Crispin. Kusang loob itong nangyari dahil mahal nila ang isa't isa. Sa umaga, nagising si Miranda na nasa bisig ni Enzo at bagamat may konting kirot sa konsyensya si Enzo dahil naaalala niya ang kasunduan, hindi na rin niya mapigilan ang nararamdaman niyang pagmamahal. Pag-uwi nila sa Maynila, hindi maikakailang lumalim na ng tuluyan ang relasyon nilang dalawa. At dito unti-unting naaninag ni Miranda na hindi naman galit ang ama kapag napag-uusapan si Enzo. Sa katunayan, pag binabanggit ni Miranda ang pangalan ni Enzo, hindi sumisigaw si Don Crispin, hindi siya nagbabanta, kaya nabuhayan ng loob si Miranda. Baka tanggap niya, hindi naman pala siya tutol, inisip niya. Nakamamatay sa puso ni Enzo ang mga sandaling nakikita niyang masaya si Miranda dahil alam niyang nakasakay sila sa isang malaki at kasuklam-suklam na kasinungalingan. Kailangan niya nang magpakatatag. Nais niyang sabihin kay Miranda ang totoo, kung paano siya nilapitan ng ama nito at binayaran para lamang makatulong na magbuntis ang dalaga. Pero alam niyang kung sabihin niya ito ngayon, mawawalan siya ng tiwala, masasaktan si Miranda. At paano ang pangako niya kay Don Crispin at ang pera at oportunidad?
Makalipas ang 3 buwan ng masayang pagsasama, nangyari ang hindi inaasahan. Napansin ni Miranda na hindi siya dinatnan ng regla. Sa simula, kinabahan siya, inakala niyang baka delayed lang. Ngunit nang isinagawa niya ang pregnancy test, nagpakita ito ng 2 malinaw na guhit. Buntis siya. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Pero tumibok ng mabilis ang puso niya at unang pumasok sa isip niya ay si Enzo. Mahal ko siya. Hindi ko inaasahang ganito kabilis pero handa ba kami? Handa ba siya? Anong sasabihin ng papa? Sobrang kaba at tuwa ang naramdaman ni Miranda. Ngunit tinipon niya ang lakas ng loob upang ibalita kay Enzo ang resulta. Tumungo siya ng palihim sa bahay ni Enzo at doon niya binalita. Gulat na gulat si Enzo, halos maiyak. Pero may halo ring takot, sapagkat ito mismo ang gusto ni Don Crispin at ito rin ang takot ni Enzo na maramdaman ni Miranda kapag nalaman ang katotohanan. Gayunpaman, tunay na tuwa rin ang nangibabaw sa puso ni Enzo dahil magiging ama na siya at magiging anak ito ng babaeng pinakamamahal niya. Yinakap niya si Miranda ng mahigpit. Hindi ko man lang alam kung paano magiging mabuting ama, pero gagawin ko ang lahat, Miranda. Umiiyak si Miranda sa saya. Salamat, Enzo. Hindi ko alam, baka magalit si Papa, pero sana maintindihan niya na mahal natin ang isa't isa. Samantala, nang malaman ni Don Crispin mula mismo kay Miranda na buntis na ito kay Enzo, hindi man nakapagsalita ng ilang sandali ang matanda. Naramdaman niyang may halo itong emosyon sa loob. Sa isang banda, tuwang-tuwa siya dahil natupad ang plano niyang magkaroon ng apo. Sa kabila naman, may kakaibang kurot, konsyensya, baka naman sobrang nagamit niya ang sarili niyang anak para sa pansarili niyang mithiin. Pero panandalian lang iyon. Mabilis niyang tinago ang kung anumang bakas ng guilt. Sa harap ni Miranda, kunwaring nagulat, ngunit agad tumanggap. Kung iyan ang desisyon mo, anak, at kung mahal ka ni Enzo, wala akong magagawa kundi sumuporta. Laking pasasalamat ni Miranda, at lalo siyang napabilib na, mabait pala si Papa. Inakalang ko'y itatakwil niya ako kapag nalaman niyang buntis ako. Hindi niya alam na halos sabik na sabik si Don Crispin na umabot sa puntong iyon. Dahil gusto ni Miranda na maging patas, iminungkahi niyang tumira muna si Enzo sa mansyon. Nag-alinlangan si Enzo. Ayaw niyang iwan ang ina at sanay siya sa simpleng pamumuhay. Ngunit nagpahayag si Miranda na, pwede namang lumipat din dito ang mama mo kung gusto mo. May silid tayong inihanda ni Papa para sa pamilya mo. Sa huli, pumayag si Enzo para sa kaginhawaan ni Miranda at ng magiging anak nila. Hindi nagtagal, pumayag na rin ang ina ni Enzo na lumipat sa isang bahagi ng mansyon. Binigyan sila ni Don Crispin ng komportableng suite. Biglang nag-iba ang kanilang kapalaran. Mula sa isang barong-barong, ngayon nasa loob sila ng marangyang kabahayan na may kumpletong pasilidad at mga katulong. Hindi maikakailanan na balot ng tuwa ang puso ni Miranda. Mula noon, magkasama nilang hinihintay ni Enzo ang pagbuo ng pamilya. Kaya lang, isang problemang emosyonal ang sumiklab kay Enzo. Unti-unti siyang kinakain ng pagsisisi at takot. Hindi niya kayang sabihing bayad siya ng ama ni Miranda para lamang gawin ito. Paano kapag natuklasan ni Miranda? Maguguho ang lahat. Lalo na ngayong alam niyang totoo ang pagmamahal niya sa dalaga at gusto niyang maging isang mabuting ama. Ngunit ang pag-ibig ay hindi tatagal kung batay sa kasinungalingan. Dumating ang araw na hindi na mapigilan ni Enzo ang pagsambulat ng katotohanan. Nakikita niya kasing napakabait at mapagmahal ni Miranda, habang si Don Crispin ay patuloy sa pagsasamantala. Kinakantiyaw pa nga ni Don Crispin minsan si Enzo sa mansyon. Oh, kumusta? Nakabuo na talaga kayo, haha. Ayos. Tila walang nakikitang mali si Don Crispin. Ang mahalaga rito ay mayroon na siyang apo. Samantalang si Enzo ay halos hindi mapakali sa bawat sulyap niya kay Miranda. Ramdam niya ang bigat ng lihim, na ipangako niya rin sa sarili na magiging totoo na siya. Isang gabi, habang tahimik na nakahiga si Miranda sa kama, nilapitan siya ni Enzo. Nilagay niya ang kamay sa tiyan nito, marahan niyang hinagod, sabay bulong, Miranda, may kailangan akong ikumpisal sa iyo.
Tiningnan siya ni Miranda. Kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano iyon, Enzo? May problema ba? Huminga ng malalim si Enzo. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Pero kailangan kong sabihin ito bago pa lumaki ang bata sa sinapupunan mo. Ayaw kong mabuhay sa kasinungalingan. Sa puntong iyon, umupo si Miranda at naramdaman niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Sabihin mo na, Enzo, ano man iyan kakayanin kong tanggapin. At doon unti-unting inamin ni Enzo ang lahat. Kung paano siya unang nilapitan ni Don Crispin, kung paanong inalok siya ng malaking halaga, kung paano niyang tinanggap iyon para lamang magkaroon ng pera para sa pagpapagamot ng ina at makaahon sa hirap. Inilahad niya ang buong katotohanan na bayad siya upang mapalapit kay Miranda at mabuntis ito. Pagkatapos, nanginginig sa takot si Enzo dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin ni Miranda. Pero Miranda, paniwalaan mo, mahal kita ng totoo. Hindi na ito dahil sa pera. Nang makilala kitang lubos, hindi ko napigilang maramdaman ito. At kahit ibalik ko pa lahat ng pera, hindi ko ipagpapalit ang pagkakataong maging ama ng anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Miranda. Marami siyang nararamdamang emosyon. Galit, pagtataksil, pagkabigla, pagkadurog ng puso. Hindi niya sukat akalain na si Enzo, na buong puso niyang minahal at pinahalagahan, ay kinasangkapan pala ng kanyang ama. Sobrang sakit. Umalis ka! Bulong ni Miranda, nanginginig ang boses sa galit at luha. Lumabas ka muna. Ayaw kong makita ang mukha mo ngayon. Walang nagawa si Enzo. Umalis siya ng silid, bumaba ng mansyon, at dumiretso sa hardin, halos hindi makahinga sa sakit. Iyak siya ng iyak. Tapos na, bulong niya sa sarili. Malamang hindi na niya ako mapapatawad. Samantalang sa silid, namimilipit si Miranda. Umiiyak siya at di makapaniwala sa ginawang kababuyan ng ama at pakikipagsabuatan nito kay Enzo. Hindi niya alam kung alin ang mas matinding sakit. Na ang ama niya ay ginamit siya para lang sa apo o na si Enzo, ang lalaking minahal niya, ay pumayag na dayain siya. Kinabukasan, matigas ang loob ni Miranda. Hindi niya kinausap si Enzo. Pagkagising ay lumabas agad siya ng mansyon at tumuloy sa kotse. Nag-utos sa driver na dalhin siya sa ibang lugar. Tumawag siya sa isang kaibigan at doon muna nanatili. Hindi niya kaya ang presensya ng ama at ni Enzo. Naiisip niyang ipalaglag ang bata, ngunit nang madama niya ang lumalaki ng tiyan, naisip niya, walang kasalanan ang anak ko, kaya't tinanggihan niya ang madilim na ideya. Nabalitaan ni Don Crispin ang nangyari, kaya agad niyang sinugod si Enzo sa silid nito. Bakit mo sinabi kay Miranda ang tungkol sa kasunduan? Napakaloko mo. Hindi ba't maliwanag ang usapan natin? Sigaw ng matandang bilyonaryo, nang gagalaiti sa galit. Kung lumayas si Miranda at ayaw na niyang magpabuntis, mawawalan ako ng apo. Hindi nagpatinag si Enzo. Bagamat may takot, hinarap niya si Don Crispin. Hindi ko na kayang lokohin siya. Mahal ko na si Miranda. At kung mahal ninyo siya, hindi ninyo sana ginawa itong kasuklam-suklam na pakana. Alam ko, gusto niyong magkaroon ng apo, pero hindi ibig sabihin yon ay wala nang pagpipilian si Miranda. Tila tinamaan si Don Crispin sa mga salitang iyon. Napaupo siya, pumikit, hinahabol ang hininga. Naramdaman niya ang pamamaga ng kanyang dibdib, ang pagkirot ng puso. Pero natakot siyang ipakita kay Enzo ang kahinaan niya, kaya sumigaw pa siya, lumayas ka sa pamamahay ko. Itinakwil ka na ni Miranda at wala ka ng silbi sa akin. Hindi mo na kailangang magpakita pa. Iyon ang formal na pagpapalayas ni Don Crispin kay Enzo. Umalis si Enzo nang may luhang pumatak sa kanyang pisngi at may dalang matinding bigat sa dibdib. Tumuloy siya sa maliit na paupahan kung saan dati siya nakatira, dala ang kanyang ina. Pero sa panahon ding iyon, nakatanggap siya ng balita mula sa doktor na hindi gumaganda ang lagay ng ina. Kinailangan ito ng mas mahal na paggamot at wala na siyang malaking pera. Halos na ibigay na niya ang bahagi sa ilang gastusin at pinapipigilan ni Don Crispin ang natitira. Sa isang iglap, lumiit at nagdilim ang mundo ni Enzo.
Nawalan siya ng mahal na tao at nanganganib pang mawalan ng ina. Sa kabilang panig, si Miranda ay hindi rin alam kung saan siya tutungo. Bahagya siyang nakikitira sa kaibigan, ngunit halos araw-araw niyang iniiyakan ang kalagayan. Galit siya sa ama at galit siya kay Enzo. Pero sa kaibuturan ng puso niya, naroon pa rin ang pagmamahal para kay Enzo. Hindi niya kayang ikaila ang masayang panahon na pinagsamahan nila. Hindi niya makalimutan ang mga alaala nila sa Tagaytay, ang pagiging supportive ni Enzo sa kanyang mga simpleng pangarap. Hindi lahat ng ipinakita ni Enzo ay kasinungalingan, ramdam niya iyon. Ang masakit, hindi niya tiyak kung saan hahantong ang sitwasyon, at lalong nakakalito dahil buntis siya. Samantala, lumala ang kondisyon ni Don Crispin. Isang umaga, inatake siya sa puso habang nasa opisina. Dinala siya sa ospital, at kinailangan siya isailalim sa isang agarang operasyon upang mabukas ang mga baradong ugat sa puso. Rumesponde si Miranda nang mabalitaan ang nangyari. Hindi man sila magkasundo, hindi niya kayang pigilan ang sarili. Tatay pa rin niya iyon. Agad siyang pumunta sa ospital at nakita niyang kritikal ang kalagayan ni Don Crispin. Doon niya nakitang manipis at walang malay ang kanyang ama, nakasaksak sa kung ano-anong makina. Bumuhos ang luha ni Miranda. "Papa, wag mo akong iwan. Kahit galit ako sa'yo, hindi ko kaya." Sumirit naman sa kalooban ni Don Crispin ang matinding pagsisisi nang magkamalay siya kahit bahagya. Nakita niyang nandoon si Miranda, umiiyak, may dalang malaking responsibility dahil sa bata. At naalala niya ang lahat ng ginawa niyang manipulasyon. Bumagabag ito sa kanya. Sa hirap ng pagsasalita, tinawag niya si Miranda. "Anak, patawad. Alam kong nasaktan kita. Ang dami kong maling nagawa." At tuluyan na siyang napaluha. Ngayon lang nasilayan ni Miranda na umiiyak ang ama. Maging siya ay naantig. Tinawag niya si Papa, hinawakan ang kamay nito. Bagamat may galit, hindi niya maatim na tuluyan na lang itong talikuran. Sa sandaling iyon, lalong sumama ang pakiramdam ni Don Crispin. Tumawag ng doktor at muling isinailalim siya sa ICU. Maya-maya pa, dumating ang doktor at sinabi kay Miranda, nakaligtas siya sa initial procedure pero critical pa rin. Kailangan niyong bantayan si Don Crispin. Sobrang lungkot ni Miranda, di maiiwasang sumisikip ang dibdib niya, lalo na't may stress siya bilang buntis. Sa puntong iyon, nakibalita si Enzo. Dahil sa kabila ng lahat, may respeto siya kay Don Crispin at syempre, nag-aalala rin siya kay Miranda. Sumugod si Enzo sa ospital, ngunit agad siyang hinarang ng mga security ni Don Crispin. Sinigawan siya ng isang matandang abogado ni Don Crispin na hindi siya pwedeng lumapit sa pasyente dahil sa nangyaring eskandalo. Nagmakaawa si Enzo. "Gusto ko lang makita si Miranda, kamustahin siya, buntis siya, baka nahihirapan siya sa sitwasyon." Pero hindi siya pinapasok. Sa gilid na hallway, bigla siyang nakita ni Miranda na nakikiusap sa mga gwardya. Nabigla si Miranda at may halong lungkot. Dali-dali niyang pinuntahan si Enzo. "Bakit ka nandito?" tanong niya, may tono pa ring malamig. Huminga si Enzo. "Miranda, gusto kong siguraduhin na ayos ka, lalo na at buntis ka na. At gusto ko ring malaman kung ano na ang kalagayan ni Don Crispin. Hindi ko hinangad na magkasakit siya. Sana, makabawi rin ako sa inyo." Hindi umimik si Miranda sa loob ng ilang segundo. Tinitigan niya si Enzo, gusto niyang maiyak at gusto niyang sisihin ito. Pero naalala niya rin na hindi lang si Enzo ang may kasalanan. Ang ama niya mismo ang utak ng lahat. At kapag nakikita niya ang mukha ng binata, ramdam niyang hindi nga ito pawang kasinungalingan. Alalang-alala ito. "Ayos lang ako," maikling tugon ni Miranda. "Ano pa ba ang gusto mong sabihin?" Lumunok si Enzo at halos sumabog ang emosyon niya. "Miranda, wala na akong kayamanan. Wala na akong pera mula kay Don Crispin. Pero handa akong magbanat ng buto, umakyat ng bundok, sumisid ng dagat, o anuman para suportahan ka at ang bata. Mahal kita at ang anak natin. Kung hindi mo man ako mapatawad, ayos lang.
pero gusto kong malaman mong hindi kita iiwan. Lumuhod si Enzo sa harapan ni Miranda, kahit nasa hallway iyon ng ospital, kahit may ibang taong tumitingin. Sabi pa niya, "Kung mapapatawad mo ako, ibibigay ko ang lahat, na walang halong kasinungalingan." Napaluha si Miranda. Nagpalingalinga siya, kinutuban sa ginagawa ni Enzo. Ngunit naramdaman niyang tumitibok pa rin ng mabilis ang puso niya para sa binata. Niyakap niya ito at sabay bulong. "Hindi ko alam kung kailan kita kayang lubusang patawarin. Pero hindi ko rin kayang itanggi na mahal kita." Nalilito ako, Enzo, kasi may galit sa kalooban ko. May pagkabigo. Pero naroon pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Sa sandaling iyon, para bang lumuwag ang dibdib ni Enzo. Kahit hindi pa lubusang kapatawaran, alam niyang may pag-asa. Nagyakap silang dalawa, at sa unang pagkakataon, mula nang mabuking ang kasunduan, nagkaroon ng liwanag. Natuklasan ito ng mga nurse at gwardiya, kaya pansamantalang pinalabas si Enzo sa ospital. Bago sila naghiwalay, sumulyap si Miranda. "Papayagan kitang makadalaw, huwag kang mawawala." Tumango si Enzo, bakas sa mukha ang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, lumaban si Don Crispin sa sakit. Inalagaan siya ni Miranda kahit pa meron siyang sama ng loob. Nagsimula rin si Miranda na kausapin ang ama tungkol sa nangyari. "Papa, hindi ko alam kung bakit mo nagawa iyon. Ginamit mo si Enzo para buntisin ako. Hindi mo ba inisip na may pakiramdam ako at may sariling buhay na nais mabuhay?" Hindi umimik si Don Crispin, ngunit lumandas ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nang komportable nang makapagsalita, humingi siya ng tawad. "Patawarin mo ako, anak. Nagpadala ako ng sobrang takot na mamatay ng walang apo. Sobrang naging makasarili ako. Hindi ko inakalang mamahalin mo ng tunay si Enzo. Akala ko, magiging transaksyon lang ang lahat. Pero ngayon, nakikita ko na hindi ganyan kadali. Naging mas mali pa kasi nasaktan kita. Sana mapatawad mo ako." Hindi basta-basta natanggal ang sakit kay Miranda, pero dahil ito ang kanyang ama at nakita niya ang pagsisisi nito, nagbukas siya ng puso. "Papa, sana pagaling ka at sana tanggapin mo ang bata, hindi bilang produkto ng kasunduan, kundi bilang apo na bunga ng pag-ibig namin ni Enzo." Niyakap siya ni Don Crispin at doon nag-umpisang maghilom ang kanilang sugatang relasyon. Matapos ang ilang linggong gamutan, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Don Crispin. Nakalabas din siya ng ospital, ngunit kailangan niya ng pahinga. Sa panahong iyon, humingi siya ng tulong kay Miranda na atupagin muna ang ilang mahahalagang proyekto sa negosyo dahil hindi pa siya makakabalik ng todo sa opisina. Sa kabila ng buntis, nagdesisyon si Miranda na tanggapin ang hamon ng ama. Pero may kondisyon siya. "Papa, gusto kong si Enzo ang maging consultant ko sa mga proyekto na yan. Alam kong hindi siya graduate ng kung anong course, pero matalino at masipag siyang tao. Gusto ko siyang tulungan, at gusto ko ring makita mong kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa." Medyo tutol ang ilang matataas na tauhan sa kumpanya dahil sa tingin nila'y walang karapat-dapat na kwalifikasyon si Enzo. Ngunit hindi iyon pinansin ni Miranda. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang binata at gusto niyang patunayan kay Don Crispin na hindi siya nagkamali ng taong mamahalin. Ginawa itong opisyal ni Miranda. Nahirapan si Enzo sa simula. Bigla siyang nailagay sa environment na puno ng mga nakapusturang profesional, marurunong mag-Ingles, at may matataas na pinag-aralan. Pakiramdam niya ay naiilang siya kasi kargador lang ang nakaraan niya. Pero inaalalayan siya ni Miranda at binigyan ng ilang crash course. Paano magbasa ng mga financial statement, paano mag-present ng ideya, paano sumulat ng simpleng report. At dahil masipag at marunong makisama si Enzo, unti-unti siyang nakakuha ng respeto mula sa ilan. Napatunayan niyang hindi hadlang ang pagiging dating kargador para unawain ang takbo ng negosyo, lalo na't may sincerity at willingness siyang matuto. Lumipas pa ang mga buwan at dumating na ang ikapitong buwan ng pagbubuntis ni Miranda. Napagdesisyonan niyang magpakasal na sila ni Enzo. Isa itong malaking desisyon, pero gusto niyang ipadama kay Enzo na handa siyang lumagay sa tahimik, kahit pa nga galing ito sa isang mas mababang antas ng pamumuhay.
Nakita niya kung paano nagsumikap si Enzo. Hindi man mawawala agad ang bakas ng kasunduan, ramdam niyang totoong pagbabago ang dala nito. Gustuhin man niyang kalimutan ang lahat, hindi iyon madaling burahin. Pero ang mas mabigat, nakikita niyang ang pag-ibig ni Enzo ay hindi na madudungisan pa. At mahal din niya si Enzo, at ito ang ama ng dinadala niya. Nagpaalam sila kay Don Crispin. Papa, gusto naming magpakasal, pero hindi ko pipilitin kung ayaw mong makisama sa handaan. Malungkot ang boses ni Miranda dahil naaalala pa rin ang ginawa ng ama. Si Don Crispin, bagamat mahina pa rin, ay tumayo mula sa wheelchair. Tinitigan niya ang anak, sabay sabi, "Patawad ulit anak, kung iyan ang magpapasaya sa iyo, nakahanda akong suportahan. Kayong dalawa ni Enzo, dapat ipagdiwang ang inyong pag-iibigan. Nandito ako para sumuporta." Naging taos puso ang sagot ni Don Crispin. Naging klaro rin sa kanya na may dala itong malaking pagsisisi at gusto niyang makabawi. Sariwa pa rin sa isip ni Miranda ang kirot ng ginawang pakana ng ama, pero nakita niya ang sinserong pagsusumikap nito na ayusin ang mga bagay. Kaya kalaunan, unti-unting lumambot ang kalooban niya. Sana papa, matutunan mong igalang ang mga desisyon ko. Hinding-hindi ko kakalimutan ang nangyari, pero gusto kong bumuo tayo ng bagong simula, lalo na kapag lumabas na ang anak ko. Ilang linggo pa, inihanda na ang simpleng kasal na gusto ni Miranda at Enzo. Ayaw ni Miranda ng engrandeng selebrasyon. Nais niyang maging pribado ito, kasama lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi man tradisyonal, pumayag si Don Crispin dahil ito ang kahilingan ng anak. Dinaluhan din ito ng ina ni Enzo na masaya para sa anak, bagamat nagulat sa mabilis na pag-angat ng estado nila. Ngayon ay kasal na ang kanyang anak sa isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, na dati ay hindi man lang pinangarap ni Enzo. Sa araw ng kasal, nakatayo si Miranda, nakasuot ng simpleng puting bestida, bagamat malaki na ang kanyang tiyan. Agaw pansin pa rin ang natural niyang kariktan. Sa tabi niya, si Don Crispin, nakaalalay, bagamat kailangan pa rin ang cane dahil sa panghihina. Nang lumakad si Miranda papunta sa altar, nakatingin si Enzo sa kanya, nakasuot ng kasuotang simple lamang, bagamat mas formal kumpara sa dati niyang pananamit. Makikita sa kanyang mga mata ang luha ng ligaya at pag-ibig. Sa isip ni Enzo, hindi niya akalaing makakarating siya sa ganitong klaseng tagumpay, at higit sa lahat ay mapapangasawa pa niya ang babaeng pinakamamahal niya. Sa simbahan na iyon, binigkas nila ang mga sumpaan. May ilang luha si Miranda nang sabihin niyang, "Enzo, kahit may pinagdaanan tayong matindi, naniniwala akong ang pag-ibig at katotohanan ay mananaig sa lahat. Pinapatawad na kita sa lahat ng pagkakamali at pinapangako kong mamahalin kita habang buhay." Si Enzo naman ay nanginginig na sumagot, "Miranda, hindi ako kasing perpekto ng mga lalaking inaasahan nilang mapapangasawa mo. Pero nangangako akong ibibigay ko ang lahat ng kaya ko para maging mabuting asawa at ama. Salamat sa pagkakataong mahalin ka." Lahat ng naroon ay naluha, lalo na si Don Crispin. Sa halip na engraved ring na sobrang mahal, pumayag si Miranda na symbolikal lang ang wedding ring. Simpleng disenyo, ipinaalala kay Enzo na hindi niya kailangang magmukhang napakayaman para maging katanggap-tanggap. Kapwa nila ginusto na maging tunay at payak ang seremonyas. Lumipas pa ang 2 buwan hanggang sa malapit nang lumabas ang bata. Nagpasiya si Miranda na manatili muna sa mansyon para sa kapanganakan. Dumating ang araw na naramdaman niya ang paghilab at isinugod siya sa ospital. Nakabantay si Enzo, habol hininga, sobrang nerbiyos at kaba. Si Don Crispin ay naroon din, pinilit pumunta kahit may restriksyon ng doktor. Nang marinig nilang sumilay ang unang iyak ng sanggol, tila lumipad ang puso nilang lahat. Lalaki ang naging anak ni na Miranda at Enzo, pinangalanan nilang Crescenzo, pinaghalong Crispin at Enzo, na nagpangiti kay Don Crispin ng husto. Wala nang kapalit ang saya na naramdaman ni Miranda nang hawakan niya ang maliit na sanggol. Sa gilid naman, hawak ni Enzo ang kamay ni Miranda, umiiyak dahil overwhelming ang kagalakan na maging ama
at hawakan ang tunay na regalo ng pag-ibig. Nang makauwi na sila sa mansyon, unti-unting nabuo ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Naging mapagmahal na lolo si Don Crispin. Para bang nakalimutan na niya ang lahat ng manipulasyon. Buong puso niyang inaalagaan si Crescenzo tuwing may pagkakataon. Madalas niyang pinagmamasdan ang apo at may kirot na nagsasabing, "Kung alam mo lang, ina po, anong mga pinaggagawa ko para ka lang magkaroon sa mundong ito? Patawarin mo ako kung nawala ang purong intensyon ng pag-ibig." Pero masaya rin siya dahil kitang-kita niya kung gaano kamahal ni Enzo at Miranda ang bata. Sa huli, ang naging dahilan man ay kasinungalingan, nauwi pa rin ito sa totoo at mas matibay na relasyon. Sa pagdaan pa ng panahon, nagsimula si Enzo na magsanay ng formal sa negosyo. Kinuha siyang scholar ni Don Crispin sa isang business school. Kahit nasa edad 29 na siya, nagpursige siyang maihabol ang kanyang pag-aaral. Hindi naging madali, hinarap niya ang pakikibagay sa mga kabataang mas sanay na sa akademya. Pero alam niyang para ito sa pamilya niya at gusto niya ring pagbutihin. Hindi lamang siya nag-rely sa pera ng kanyang biyenan. Nais niyang magkaroon ng sariling pangalan. Unti-unting nabuo ang respeto sa kanya ng ilang tagapamahala sa kumpanya, lalo na nang ipakita niyang may diskarte at dedikasyon. Samantala, si Miranda ay mas naging aktibo sa operasyon ng pangunahing kumpanya ni Don Crispin. Nakita ng lahat ang kakaibang sigla niya, marahil dahil sa pagkakaroon ng anak at isang pamilyang totoo na ngayon. Nang gumaling-galing si Don Crispin, ipinasa na niya kay Miranda ang mas malaking responsibilidad. At kahit hindi naman opisyal na opisina, laging naroon si Enzo bilang moral at minsan ay technical support. Natutunan na rin ni Enzo kung paano mag-open ng negotiation, kung paano tumingin ng property, at kung paano makipag-usap sa mga potential investor. Nakikita niyang hindi biro ang maging negosyo at may hatid itong malaking pressure, pero handa siyang tumulong. Sa paglipas ng ilang taon, lumaki si Crescenzo bilang isang masayahin at matalinong bata. Parehong sinusubaybayan ni na Miranda at Enzo ang pag-unlad niya. Pinapaaral siya sa isang magandang paaralan, ngunit tinuturuan din siyang magkaroon ng simpleng pamumuhay na hindi tulad ng halos lahat ng mayayamang pamilya. Hindi inalisan ni Miranda ng koneksyon si Enzo at ang mundo niya dati. Paminsan-minsan ay pinapasyal nila si Crescenzo sa palengke na dating pinagtatrabahuhan ni Enzo. Ipinapakilala sa mga mababait na tindera at kargador. Dito natutunan ng bata ang pagpapahalaga sa pagsisikap at pakikipagkapwa-tao. Malimit niya ring kasama ang kanyang lolo, si Don Crispin, sa ilang paglilibot sa malalaking proyekto ng kumpanya. Hindi rin maiwasang magkaroon ng mga intriga sa mundo ng negosyo. May mga kontrabida ring sumulpot, mga dating kaaway ni Don Crispin na gustong idiskaril ang tagumpay ni Miranda at Enzo. Isa na rito si Victorino Victor Mercado, isang rival ni Don Crispin mula pa noong sila ay nag-uumpisa sa negosyo. May inggit at sama ng loob si Victor kay Don Crispin dahil sa ilang proyekto na inagaw di umano ni Crispin mula sa kanya. Nalaman ni Victor na ang manugang ni Crispin ay isang dating kargador at nabalitaan niya ang eskandalong nangyari. Gusto niyang gamitin ito para siraan ang pamilya Real at wasakin ang tiwala ng mga investor. Ngunit nang sikaping siraan ni Victor si Enzo sa media, ipinakalat niya ang balitang isang kargador lang naman ang napangasawa ni Miranda Real at hindi siya karapat-dapat mamuno. Maraming tao ang tila hindi kumagat. Sa halip, pinag-usapan ng publiko kung gaano kahanga ang storya ni Enzo, na mula sa hirap ay nakasungkit ng mataas na posisyon at nagtatrabaho ng marangal. Lumabas pang mas nakakuha ng simpatiya ang pamilya Real. Ikatlong taon na ni Crescenzo nang sumubok si Victor na gumawa ng paninira kay Miranda sa pamamagitan ng pagdiskwalipika sa ilang dokumento sa gobyerno. Ngunit muli, nabigo siya dahil kumpleto at maayos ang papeles ni Miranda. May mga tao ring tapat kay Don Crispin at Miranda na tumulong para patunayang lehitimo ang lahat ng transaksyon. Bumagsak ng tuluyan ang reputasyon ni Victor nang lumabas ang balita na siya pala ay sangkot sa ilang kasong malversation at tax evasion. At dito, lalong naging matatag ang pamilya Real, kasama si Enzo. Sa kalaunan, nakamit ni Miranda ang malaking tagumpay.
Napalawak niya ang real estate empire ng pamilya nila, nakapagtayo ng mga bago at modernong proyekto. Si Enzo naman, sa tulong ng kanyang pag-aaral at pagsisikap, nagkaroon ng isang chain ng small restaurants na kumalat sa buong Kamaynilaan. Naging proud si Miranda sa kanya. Tingnan mo, hindi na ikaw ang kargador, ikaw na ang may-ari ng ilang negosyo. Ang layo na ng narating mo. Napangiti si Enzo, dahil iyon sa inspirasyon at pagmamahal mo. Samantala, si Don Crispin, bagamat matanda na, ay mas masaya at mas malusog ang puso dahil napapanood niya ang paglaki ni Crescenzo at ang pag-unlad ni Miranda at Enzo. Habang lumilipas ang panahon, lalo niyang naunawaan na napakalaking milagro palang nagawa ng desperado niyang plano. Nanganak ito ng tunay na pag-ibig. Humingi man siya ng kapatawaran kay Miranda tuwing naaalaala niya ang nakaraan. Sabihin ni Miranda, "Papa, nakaraan na iyon. Magpasalamat na lang tayo na naging maayos ang lahat." Nang umabot si Crescenzo sa edad 5 taon, nagsimula na siyang pumasok sa isang magandang paaralan. Doon niya unang naramdaman ang pagkakaiba ng antas ng pamumuhay. Siyempre, apelido pa lang, real, pinag-uusapan na. Ngunit dahil sa paggabay ni Miranda at Enzo, lumaking mapagpakumbaba si Crescenzo. Alam niya ang pinagmulan ng kanyang ama at kung gaano kahirap ang pinagdaanan nito. Minsan, tinanong niya si Enzo, "Papa, totoo bang dati ay kargador ka lang?" Tumawa si Enzo at sinabing, "Oo, anak, at ibinibigay ko ang buong puso ko sa pagtrabaho. Kaya tandaan mo, wala sa taas ng trabaho ang halaga ng tao." Isang gabi, habang inihahanda ni Miranda ang kama ni Crescenzo, tinanong siya ng bata, "Mama, bakit mukhang malungkot minsan si Lolo Crispin?" Napangiti si Miranda ng may bahagyang lungkot. "Minsan kasi anak, may napagdaanan siyang kahirapan sa buhay o baka may mga pagsisisi. Pero nandito tayo para pasayahin siya. Mahal natin si Lolo, di ba?" Tumango ang bata. Sa paglipas pa ng mga taon, unti-unting bumalik ang normal na daloy ng buhay. Mula sa isang madilim na lihim, naging isang pamilya na puno ng pag-ibig at pagsisisi na nauwi sa pagbabago. Hindi maikakailang malaki ang bahagi ni Don Crispin sa pagsasama ni Miranda at Enzo, ngunit laging paalala ng mag-asawa sa isa't isa. Ginawa man tayo ng kasunduan, tumibok ang puso natin ng totoo. Nang dumating ang ika-7 kaarawan ni Crescenzo, ito'y ginanap sa isang payak pero masayang salo-salo. May ilang kaibigan sa paaralan, ilang kamag-anak, at mga trabahador sa mansyon. Maging si Enzo ay nag-imbita ng ilang dati niyang kasamahan sa palengke. Nakita ni Miranda na dito nagtagpo ang dalawang mundo na dating watak. Ang magarbong mundo ng pamilyang Real at ang simpleng mundo kung saan lumaki si Enzo. Nagsasama sila ng matiwasay. Tumakbo si Crescenzo palapit kay Lolo Crispin. "Lolo, tara po, mag-blow na tayo ng candles." Kumapit ang bata sa matanda at napatayo si Don Crispin mula sa upuan, nakangiti. "Sige apo, sabay nating hihipan." Walang katumbas ang kagalakan sa mga mata ni Crispin. Kung dati walang laman ang kanyang puso kundi pagnanasa na magkaroon ng kahalili sa pangalan, ngayon ay may busilak na pagmamahal at kapayapaan. Habang papalapit ang gabing iyon, tumabi si Don Crispin kay Enzo at Miranda. Pinagmamasdan si Crescenzo na naglalaro kasama ang mga bisitang bata. Inakbayan ni Don Crispin ang dalawa. "Muli, humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa sa lahat ng gulong dinala ko. Alam kong bilyon-bilyon ang yaman ko, pero walang halaga ang mga iyon kung hindi ko makukuha ang kapatawaran at pagmamahal ng pamilya ko." Lumingon sina Enzo at Miranda at tinapik ni Miranda ang kamay ng ama. "Tapos na iyon, Papa. Ang mahalaga, magkakasama tayo ngayon ng buo." Ilang taon pa ang dumaan, namaya pa rin si Don Crispin dahil sa katandaan at karamdaman. Ngunit sa kanyang huling sandali, napangiti siya dahil nakita niyang kompleto ang pamilya niya. Si Miranda, si Enzo, at si Crescenzo. At nagiwan siya ng pamanang hindi lamang material. Ang aral na minsan, kahit gaano kayaman ang tao, ang tunay na kaligayahan ay nasa pag-ibig at katapatan. Hiniling niya sa huling habilin niya na kung maaari,
Gamitin ng pamilya ang yaman sa mga makabuluhang proyekto, kasama ang tulong sa mga mahihirap na pinagmulan ni Enzo. At ginawa nga iyon ni Miranda at Enzo. Nagtayo sila ng ilang programang pang-edukasyon sa mga kabataang gustong mag-aral, ngunit kapos sa pinansyal na kakayahan, kagaya ng naging karanasan ni Enzo noon. Natapos man ang isang madilim na kabanata ng kasunduan, nabuhay naman ang isang mas makabuluhang bukas. Hindi naging perpekto ang buhay ni Miranda at Enzo. Marami pa silang pagsubok na hinarap sa negosyo at pamilya, ngunit matibay na ang kanilang pundasyon. Ang pinagsama nilang hirap, luha, at kasinungalingang hinarap noon ay nagbunsod ng katatagan at pagmamahalan. Si Miranda ay nananatiling isang respetadong leader sa kumpanya. Si Enzo naman ay unti-unting nagiging matagumpay din sa sarili niyang mga proyekto. At si Crescenzo ay lumalaki nang may magandang halimbawang nakikita sa magulang na ang buhay ay hindi tungkol sa kung anong antas ng pamumuhay ang kinalakhan, kundi kung paano mo ginamit ang pagkakataon upang magmahal, magpatawad, at mabuhay ng may dangal. Sa huli, ang plano ni Don Crispin ay halos ikinawasak ng kanilang mundo, ngunit ang tunay na pag-ibig ang nagligtas dito. Totoo palang posible na kahit isang binayarang lalaking may madilim na balak, ay pwedeng umusbong ang wagas na damdamin, sapagkat sa pag-ibig, walang imposible. Mula sa isang kasunduang puno ng kasinungalingan, nagkaroon ng pamilyang buo at naghatid ng bagong pag-asa sa lahat ng nakasaksi sa kanilang kwento. At doon, sa katahimikan ng kanilang tahanan, sa gabing pinagmamasdan nila si Crescenzo na mahimbing nang natutulog, magkahawak kamay sina Miranda at Enzo. May munting bulong si Miranda. Natupad man ang hangarin ni Papa sa isang maling paraan, hindi ko ipagpapalit ang lahat ng ito. Mahal kita, Enzo. Ngumiti si Enzo. Mahal din kita, Miranda. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang sarili at ang pag-ibig ko. Sa ganitong paraan, nagwawakas ang mahabang yugto ng kanilang buhay na nagsimula sa isang kasunduan ngunit nagtapos sa tunay na pagmamahalan at pagbangon. Ang madilim na simula ay nilinaw ng mga tao ng katotohanan, sakripisyo at pag-ibig na siyang pinakamakapangyarihang puwersa sa puso ng bawat tao.